Alam mo, Benji, nung panahon nung kasikatan mo talaga, nung nag-rookie MVP ka, may sikat din na matini idol Oo, nung totoo mga naman. panahon na yun. Kasi alam mo, nasimulan kasi nila Tito Pip at nila Ate Nora. Parang mas Hindi, nauna di pa ba, rin. di ba, Oo. nasimulan nila yung love team. Yan. Oo. Tapos nung sunod-sunod na, kaya nga nung panahon ko, merong mga sikat na... May love team May din. love team. Oo. Pero meron talagang tumatak eh. Meron, bukod sa Jano Manilin, Oh, naging ibang sila, batch yun eh. sila ba? Naging ano ba sila? Di ko alam yun, ha? So, anyway. Jano Manilin, di ba? Oo. Ito yung mga, sumikat din na love team. Yes. Yung 80s, marami yan eh. Sa Dots Entertainment. Hindi mo na napapanood kasi naglalaruan ng basketball nun eh. Napapanood ko rin. Oo. Oh, fans ka ng Dots. Uy, dami kong naging... Naging Shotaro, no? Oo. Parang dalawa lang yung binulong mo Dalawa sa akin lang, eh. dalawa lang. Dalawa lang. Oo. Sino yung di nabalita? Hindi ko na, uminom ako kagabi. Kalimutan ko yung mga, ano. Ito, So anyway, ito, excited ako dito sa ating guest. award-winning actor, Ah, yes. matini idol, Matini idol. professor. Professor. Professor siya Parang ngayon. ikaw. Oo, Professor. yun. Ba? Ano to bihira to. Okay, Bihira. introduce mo na. Sige, hulaan ko gusto mo hulaan yung initials. Bibigay ko yung initials, tapos hulaan mo yung Oh, sige. pangalan. Oh. RS. RS. Aba, isa lang RS na kilala kong sikat nun. Romnick Romnick Sarmienta. Ayun. Welcome to the men's room. Thank you, Romnick. thank you. Ayos. Thank you. Ang tagal namin hindi nakita nito. Akala ko, Sobra. RS sasabihin mo, Randy Santiago Andy eh. Santiago. Hinihintay ko nga mag-Raymart Pwede ba? siya eh. Part, di ba? Oo. Diba? Kabatch ko yun eh. Yan. O, kamusta na? Okay naman, kamusta na? Relax na, relax. Nung Relax. una kong malaman yung pangalan ng program, kinabahan ako. Kala ko sa loob ng CR. Ay. Hindi, joke lang. Originally, dapat ganun talaga yung Ganun setup. ba? Oo. Eh, kaso ang dami pumapasok. Oo So, nga, no? naistorbo. Oo, eh. Oo, tsaka may madidinig kang lagas-las ng Minsan, tubig. hindi nga, minsan nga, hindi tubig naririnig. Yun nga eh. Minsan nagpa-flash pa, ganun. Oo. Oo. Pero, bro, kwento mo naman sa amin. Kasi nagsimula ka, child star. Uy, thank you. Di ba? Mm-mm. Yun, kwento mo sa akin, paano ka ba na-discover bilang artista? Sa kailan taong ka? Oo. 4 years old ako. 4 years old. Actually, aksidente yon, sobrang aksidente. Yung kasing eldest sister ng mami ko, niligawan ng taga-industriya. Mm. So parang, siguro parang brownie points niya dun sa family. Sabi niya, baka gusto niya makita paano ginagawa itong mga pinapalabas sa TV. Sinama kami dun sa studio. Sama ko yung, kung ako nagkakamali, sama ko yung lolo ko that time. Tapos, nababagot yata ako dun sa studio na binisita namin. Sabi ko sa lolo ko, lakad tayo. Ako yung first up yung lolo ko very supportive. So, lakad-lakad kami sa grounds ng Broadcast City. May nakita kami mga batang nakapila. Tapos sa dulo ng pila, may kamukha ni Santa Claus, pero itim yung balbas at buhok, na namimigay ng lollipop. So, akala ko libre lang. So, pumila ako. Hindi ko alam nag-audition pala sila. So, na-interview ako, tapos parang naaliw lang siya na lumaki ko sa medyo strictong family. Yung huwag ka magsasalta pag di ka kinakausap, titingin ka sa taong kumakausap sa'yo, tapos sasagot ka in complete sentences. So, yun yung ginawa ko. Tapos sabi niya, pwede ba nating i-camera test tong batang to? Tapos, inaaliw ako dun sa mga nag-uusap sa harap ko. So, hindi ako tumitingin sa camera at sa ilaw. To make the long story short, kinuha nila ako. So, yun. Yun lang. So, grabe at the age of 4. Pero natatandaan mo lahat. Hindi mawala-wala din sa isip ko kasi parang unique yung experience. Kasi pinapanood ko yung pamilya ko. Hindi sinabi ng lolo ko kahit kanino sa family namin na nakuha ko eh. So, hinintay niyang ipalabas, ipilot yung gulong ng Para palad. surprise. Sinurpresa niya yung buong pamilya. And core memory siya kasi hindi nagbubukas ng TV ang lolo ko kung hindi news. Okay. So parang takang-taka yung buong pamilya. Ba't siya nagtatawag na umupo sa sofa? Tapos magbukas ng TV ng ganong oras. Tapos na yung balita. Tapos biglang pinalabas yung cast. Di ba? Ini-introduce yung cast sa umpisa ng program. Tapos nung makita nila yung Romnick, lahat sila tumingin sa akin. Tapos yung mukha ko walang mabahas. Tapos parang yung nanay ko, ano? Shh! Kumaingay. Sabi ng lolo ko, manood ka lang. Tapos yung support din nila afterwards. So parang naging core memory siya. Parang ano ba ginawa ko? Ba't ba ako napunta doon? Tatandaan ko yan eh. Pag malapit ng palabas yung gulong ng palad, lahat nakaupo na eh. Sa bahay namin. Oo. So, upo na rin ako. Di ka ba niyaya ng lolo niya na manood din?
Actually, Oh. ako yung kumakalabit. Hindi ako pinansin. Pero nga, dahil sa 4, ano, kakatuwa. Nagsimula siya, natandaan niya lahat. Ako yung ginawa ko kahapon, di ko na matandaan. Ay, ako rin, hindi ko matandaan yung kahapon. Oo, ganun eh. Yung Ganun long term din dati. medyo, ano. Pero naging ano ka, child star, naging kasama pa si Darna, ikaw yung Ding. Oo. Oo, si Miss Rio yung ano ko, Oo. yung Darna ko noon, si Miss Rio Locsin. Kasi ang dami nilang naging Darna. Dami, eh. dami. Oo. Tapos parang yung version pa namin, may panaginip si Ding na naging superhero din siya. Mm-mm. Hiningi ko yung boots na pula na Oo. hanggang dito. Tapos ginamit ko pampasok sa school. Tapos tinitingnan ako ng mga classmates ko, bakit pula yung sapatos? Oo. Boots yan. Ganun. Alam mo, dati nanonood ako ng Darna, tutuwa ako, di ba? Na-realize ko parang tungkol sa droga yun. Bakit? Eh, sabi ni Darna, Ding, ang bato, Ding. Pag nakapagbato, nakakalipad na, di ba? Kaya, mukhang makakat yun, sinabi niya. Actually, nainggit ako nung gusto ko maging si Ding. Mm. Eh, siyempre, paglilipad to, lagi nakayakap kay Darna. Ay, si Rio Locsin ba naman ang ang Darna mo? Ganda-ganda ni Rio Locsin. Napakabait. Oo. Napakabait. na tao. Napakabait. Until at nakasama ko rin siya nung ano na, ang ganun pa rin, mabait pa rin. Oh, bait yun, si Ate Ochi. So ikaw naman, anong naging kaibahan nung industriya nung araw sa tingin mo? Kukumpira nung yung hanggang ngayon, anong mas gusto mo? Yung time nung araw o yung time ngayon? Siguro, ang layo din kasi nung pagkakaiba eh. Naalala ko kasi nung panahon namin, nang ginagawa namin yung Galon ng Palad, mag-uumpisa kami ng alas 9 ng umaga, alas 10 ng gabi, tapos na kami. So ganun kabilis lang? Ganun lang kabilis. Well, also because nasa isang sound studio lang kayo. Exactly. So, 6 na setup, iikot lang yung camera doon. Wala kayong baklas-baklas. Wala. Parang lipat. compound. Oo. Parang ganon. At saka nakailaw na lahat, wala nang aayusin. No? So, medyo mabilis. Ngayon, ginagamit kasi live locations eh. Oo. Pero, maganda rin yung ngayon kasi meron ng mga batas na nag-aalaga at nagpoprotekta sa lahat ng kasama sa industriya. Hindi lang yung oras ng artista, kundi pati yung mga nagtatrabaho sa likod ng camera na poprotektahan. So, ayos din. Okay. Sa inyo kaibahan nung araw kasi. And then, nag-Dots Entertainment ka. Paano ka napasok doon? Ganun din. Nag-guest ako sa daigdig ng mga artista sa telebisyon ni Kuya Germs. Isang umaga, nagpa-promote ako ng pelikula. Tapos sabi niya, tinatanong ako, ba't wala ka daw sa Dots? Eh, minsan, candid ako. Sabi ko lang bigla, wala naman po nag-iimbita eh. Tapos sabi lang niya, sige, this weekend, mag-start ka na. Go, sige, punta ako. Pero nung weekend na sumunod, nag-kudeta. Okay. So, walang Dots Entertainment So, sa GMA. okay. Sa EDSA, no? Tapos lumipat sila ng Broadway Centrum the following week. Tapos doon ako pinapunta sa Broadway. So, Friday ako nag-umpisa. Pero yung Dots naman, kasi sinasabi ni Boy, laging nasa Dots to. Eh, ang laki ng sweldo nito. Di ba yung Dots? Explain mo nga. Oo. Actually, sa Dots Entertainment, ewan ko kung alam ng karamihan, ilan lang kami na may regular na sweldo. Tapos, minimal lang. Yung araw lang namin. Kung Monday ka, yung araw mo lang ang may sweldo. Yung Saturday, kaya nagkaroon ng prize money si Kuya Germs para sa mga production numbers. Kasi nga, hindi bayad yun. Pakisama yun, kumbaga. Tsaka dun sa dinami-dami namin, 150, 170 yata kami. Ilan lang yung nasa payroll. Oo. Yung wala sa payroll, si Kuya Germs ang nag-aabot doon every week. So, out of the goodness of the man's heart, kaya sobra din paggalang namin kay Kuya Germs. Gusto lang talaga niya makatulong sa mga kabataan that time. Binibigyan niya ng trabaho. Diba? Yeah. So kami naman, yun yung nakikita namin. Sorry, Yeah. hindi namin maiiwan yung show kasi ganun nga siya. Saka it works naman, dahil karamihan nga nung sinasabi mula sa payroll, ang ganda naman ng exposure nila. Oo. Totoo. Di ba? Oo. So yun na yung isang way na makita sila at makagawa ng ibang production. Di ba? Tsaka sobrang ganda ng puso ng si Kuya Germs. Minsan may maglalambing lang doon. As in, papasok lang ng studio. No? Gusto ko pang lumabas sa Dots eh. O bumalik ka next week. Tapos susubukan talaga niya Oo. next week. Oo. Bibigyan niya ng pagkakataon. Sino yung mga kasabayan mo roon? Nung sa Ako Dots? kasi Anong parang group ka ba? Oo. second batch ako eh. Nag-start ako ng Friday. Kasama ko sila Jenny Lynn, sila John Regala. Yan. Tapos, nung nagkaroon ng reshuffle, nalipat ako ng Wednesday. Yun, kasama ko na sila Sherry, sila Ricky Rivero, sila Rachel Alejandro, sila Jovit Moya. Yan. Oo.
Paano nagsimula yung love team nyo? Pinagpares lang kayo ng Wednesday group, ganun? Kasalanan ng isa sa mga bruhang sekretarya ni Kuya Germs. So, may... Yun talaga tawag niya doon, Oo. mga bruhang sekretarya Oo. ko. Tatlo sila eh. Si Tita Carms, Tita Remy, tsaka si Tita Chuchi. Si Tita Carms, biglang sabing gano'n, kailangan natin ng magpa-production naman ng Saturday. Mm. So nagpa-recording sila, tapos nagkulang sila ng isang tao. Tapos sabi niya gano'n, hindi pa niya ako masyadong gusto. Sabi, yan na lang, yung negrong si... Ang sama naman. Hindi, Totoo kasi- yun? Totoo? Hindi, totoo yun. Kasi ako lang yung isa ako sa... Ilan lang kami. Hindi, nung time ko, ako lang yung moreno. Oo. Lahat sila, mestizo eh. Oo. Di ba? Si Isko, moreno yun, di ba? Hindi. Iba. Lido yun eh. Apelido, yung itsura. Okay, sabi niya. Pumuti din, Oo. pumuti din. Hindi, yun. Anak ni Alma yun. Talaga ba? Hindi. Gumulo. Akala ko ni Kuya Germ. Hindi, yun. Tapos parang sabi, yun na lang. Tapos kumanta kami ng Saturday, parang prod number. Nagkataon lang din na yung mga fans namin, in rotation kasi yung mga fans club pag pinapapasok every Saturday. Hindi ma-accommodate lahat. Nagkataon nandun yung mga fans namin pareho. Tapos parang kinagat, ganyan. Tapos pinick up naman ng boss ko na si Robitan. Although that time, ang kapartner ko talaga sa mga pelikula sa projects niya, si Jennifer Sevilla. Oo. Nung makita niya yung reaction ng Saturday, sabi niya, hiramin ko nga sa Regal si Cheryl. Oo. And then, parang just happened a few months later natapos yung kontrata niya, kinuha siya ng Seiko. Mm. So, nagtuloy-tuloy. Ano yung nagtuloy-tuloy? Yung pagla-love team. Oo. Oo. Sinong kalaban yung love team nung mga panahon Oo, na yun? yan. Marami sila kasi may Lotlot Monching, Oo, may mabibigat Manny din. Linjano, Mhm. may Cristina Paner at Chris Villanueva. Diba? Mabigat din. Marami doon sa Dots pa lang mismo, maraming magkaka-love team. Tapos may mga nilo-launch every now and then na panibagong love team. Nagkataon lang din siguro na during that time, yung Regal, yung Seiko, yung Viva, sila yung porsigidong i-push yung mga Kumbaga, pelikula ng love teams. ikaw yung pambato ng Seiko, kay ni Cheryl. Kami yung nasa Sino Seiko. yung pambato ng Regal? nung mga Regal, panahon? Manny Linjano, Cristina, Lotlot Monching. Kanila lahat eh. Okay. Si Viva, sino? Sa Viva, sila Raymart, Jelly. Oo, tama. Yan. Raymart, Jelly. Grabe. Oh, may rivalry ba na parang, wag mo usapin yan, sa kabilang ang love team yan eh. Wala. Pero may times noon na, lalo na yung mga nag-uumpisang mga movie scribes that time, magsisimula sila ng ingay na kesyo nag-iiringan, ganyan. Mm-mm. Tapos ba nagkita-kita kami, lalo na magkikita kami sa Dots, parang, oy, magkaaway daw tayo. So, sila yung gumagawa. Diba? Oo, tapos tatawanan lang kami. Ah, So, hindi ba yun yung halimbawang ini-interview kayo, nag-uusap kayo, o bawal yung banggitin yung ibang love team, ha? Hindi nyo Oo. pwedeng banggitin yun. Hindi naman. Kasi naman. during that time, pati malinaw na yung ginagawa namin sa pelikula, hindi namin masyadong ginagawa sa TV. So pagdating sa TV, usually nakaka-partner ko si Manilyn, nakaka-partner ko si Jelly. Yung gano'n, nagpapalit-palit kami ng partners. oo. Nag-school bukol ka, bukto. Oo, School book Bukol Book 2, bigla akong na-invite. Kasabay ko si Kimpi, tsaka si Onin. Sila yung younger version ng Escalera. Escalera Brothers. Sila yung Tito Sen at saka Joey. Ako yung parang younger version ni Vic. Oo. Anong pangalan mo nun? Ruming Ongasis. Pamangkin niya ako. Pamangkin ni Pamangkin. Ruming. Oo. Si Ruming Ongasis. Wala kang partner dun sa school bukol. Wala. That time, ang parang Diyosa ng School Bukol Book 2, si Nanette Medved eh. Yun. Wala ka ba niligawan sa Dots maliban kay Cheryl Cruz? Wala eh. Kasi ting makakatabi namin, inaaway ng fans. So, ang ganun na fans sila. nun eh. Oh, grabe, ganun. Ano yun, ano? Parang kulto nung araw, eh. No? Hindi, tsaka madidinig mo sa loob ng studio, wag kang tumabi dyan. Ganyan. Talaga? Oo, Talaga, ginaganon. ano? Sa minsan, kahit mga kaibigan namin, kaaraw na. Oo. Wag ka na lang tumabi. Para hindi ka masigaw. Wala ka talaga niligawan sa ibang ano? Wala ka natipuhan? Crush lang, ganun? Sa crush, siguro, pwede ko sabihin madami akong tiningnan. Kasi magaganda naman, saka mababait eh. Oo. Kaya lang, si Kuya Germs kasi, meron din siyang parang, oy, sama-sama tayo sa trabaho, ayoko ng drama, ha? Walang magliligawan masyado. Yung iba, hindi napipigilan. Pero parang, minsan pag iniisip mo, lalo na kung
kasama mo pa lang, hindi mo naman masyado pang kilala at kikilalanin mo yung matagal na proseso. Parang, baka sumabit, magalit kayo dyan. Si Kuya James ba siya yung type na, oy, diyan ka nalilink, diyan ka nachichismis, diyan ka lang. Huwag ka nang pupunta sa iba. Hindi Huwag ka nang naman. date, gano'n. Hindi naman. Siya napaka-respectful ng tao na yan sa private life ng mga nasasakupan niya. Yun lang, parang pag nabalitaan niya na totoo, pag nabalitaan niya na nagkakaigihan kayo, kakusapin niya na parang, respeto sa isa't isa, huwag kayong magmamadali, yung mga typical tatay advice. Tapos, mga kapatid nyo na to. Yung parang ganun. Parang ganun din. Parang Ganun sinabi rin niya, din. wag na kayong maglaro. Yung mga kapatid nyo na lahat. Pero may ganun siya. Very warm. So, ito ngayon, sa dinami-dami ng mga ginawa mo, ano ba yung isa sa mga, or ilan yung mga paborito mo na tumatak sa'yo na movie or teleserye? Aside sa Gulong ng Palad, syempre. Oo. Siguro yung isa na hindi ko na nakikita ngayon masyado, yung Marcelino Pan Evino. Yung storya ng batang nagbibigay ng tinapay at alak kay Jesus Christ na nakapako sa krus na hindi niya kilala. Ganun. Kasi yung experience nung paggawa nun, yung na-enjoy ko ng gusto. Ang director ko kasi doon si Mario O'Hara. Ay, Si Direk Mario, habang lumalaki ako, hinahangaan ko siya lalo ng gusto. Una, napakagaling na artista, napakagaling magsulat, napakahusay na tao. Tapos yung style niya ng pagdidirect kasi is very personal. Parang, to me, yun yung epitome ng actor's director eh. Yung alam niya yung gusto niyang makita sa eksena. So, imbis na instruct ka niya, kikwentuhan ka niya. Okay. Tapos yung dadalin mo yun, habang kinikwentuhan ka niya, sasabihin niya, ayan, yan yung pakiramdam nitong eksenang to eh. Kasi galing niya magkwento, galing din magsulat eh. So, parang very personal yung approach. And bata pa ako nun. So, na-enjoy ko yun. so kumbaga parang nag-workshop na rin siya sa'yo. Parang Ginagawa gano'n niyo. eh. Oo, every shooting day, kakausapin ka lang niya, kikwentuhan ka lang niya. Tapos may intindihan mo yung gusto niya mangyari sa eksena dahil doon. Ano naman yung pinaka nahirapan ka na talagang parang sa tingin mo, binuhos mo lahat yung lakas mo dun na role? Siguro physically, ang pinaka-demanding was, siguro Tirad Pass. Yung Gregorio del Pilar. Gregorio del Pilar yan. Mahirap. Siguro yun yung pinaka-demanding sa amin. Kasi talagang yung mga locations, bundok-bundok, tapos ang daming action na eksena. Tapos kalagitnaan ng putok ng araw, sisigawan kayo. Saka yung dialogue niyo doon, kailangan talagang by the script yung susundin niyo, Oo, di ba? medyo malalim yung Tagalog, di ba? Tapos, ang dami pang sigawan. Ako kasi hindi ako palataas ng boses. So, siguro mga 3 beses wala akong boses sa shoot. Nauubos. Tapos sabihin ng director, ano? Wala ka ng boses? Wala natin. Hindi, dub na lang natin. Napanood mo yung Goyo. Goyo. Kumusta naman? Kasi Invite ako ng TV. ikaw yung dating Goyo eh. Magkaiba kasi yung point of view ng pagkakwento ng storya. Parang yung Tirad Pass, talagang pinakita nila yung journey ni Goyo mula pagiging estudyante hanggang sumali sa katipunan, hanggang ma-promote, hanggang sa Tirad Pass, yung last stand niya. Ito namang Goyo kasi is very reflective. Ang pinapakita niya yung saan ba siya? Loyalty o yung identity? At loyalty sa bayan o loyalty sa isang tao? So, very different yung takes, which I think is good put together. Tsaka, ang gandang contrast. Tapos nag-search Osmeña ka rin. Nag-Sergio Osmeña ako nung Quezon. Maraming salamat sa lahat ng nanood. Tumatakbo pa siya sa ibang bansa nga lang. Oo. Ano masasabi mo? Nagalit si yung apo niya. Ganun eh. Diba? I think, di ba, normal na pag kamag-anak mo at medyo hindi sang-ayon sa panlasa mo yung pagkakagawa, magagalit ka. Oo. Pero, kailangan din natin tingnan objectively yung pelikula. At the very beginning of the film, sinabi naman, hindi ito biopic. Kung biopic, normal, magagalit. di ba? Oo. Tsaka, kung kamag-anak mo, kukonsultahin kita. Kasi biopic eh. Pero kung subject matter, tapos exploration yung ginagawa doon sa pagkikwento. Di ba? Kung gustong himayin,
mabuting tao ba o hindi? Siyempre, objective. Hindi pwedeng kumiling sa isa. Parang editorial, di ba? Di ba? Parang editorial. Papakita mo lahat ng sides, lahat ng point of view. Tapos kayo humusga. Oo. Di ba? Ayun, napag-usapan na rin mga ginawa mo tungkol sa mga politics. Ngayon, very vocal ka na. Tawa ba yung sinabi mo na pag merong tatakbong artista, hindi mo susuportan? Or I think medyo na nung time na yon, nung last election, nilinaw ko. Kasi parang may mga nagpapatanong, may mga nag-feelers din, baka pwede ka mag-campaign, ganyan. So sabi ko, hindi, itong election na wala akong susuporta ang artista. Yun yung sinabi ko. In fact, magmula nung bumoto ko, hindi na ako nagkampanya kahit kanino. Kasi ang feeling ko lang, parang napaka-personal ng pagboto. Kahit ang mga anak ko sinasabi ko, huwag niyong tanong sa akin kung sino iboboto ko. Tingnan niyo yung mga kandidato. Pag-aralan niyo. Sino yung gusto niyo, yun ang iboto niyo. Hindi tayo kailangan magkapareho. Kasi personal yun eh. And in the same sense, parang sinabi ko rin kasi doon sa post na yun na unfair yung laban. Tayo, araw-araw tayo nakikita ng mga tao sa loob ng bahay nila. So may familiarity, may switch na nagsasabing, kilala ko yan. Oo. At kung ano man yung pinoproject natin, di ba? So pag ang kalaban mo, hindi nila kilala dahil di naman nila nakikita sa bahay. Lugi na yung kalaban. So, kumbaga sa'yo, unfair. To me, it's unfair. Tsaka lalo na dahil ang hirap din for me madinig every time na pagka may pumalpak na galing sa industriya natin, ganyan talaga yung mga artista na yan. Teka muna, ba't kami nadadamay? Naging lahat na, stereotype na. Kasi sasabihin ng mga nanonood, kilala ko yun si Ding, kilala niya si Darna. Pag binoto natin yan, tutulungan tayo ni Darna. Diba? Ganun yun ang problema. No? May mga ganong mentalidad hindi mo maano yun. Oo, superhero, galing bumaril yan. Kunin natin yan. Hindi, matatawa kami mga ganun. ganun sa probinsya. Mabait yan eh. Nakita ko, pari yan sa isang palabas. Walang connection. Hindi konektado Mayaman niya siya, nasa 50 pesos. Oo, di ba? Osmeña, di ba? Osmeña. So ngayon ikaw, okay sa'yo yung mga artista ngayon maging very vocal sa nangyayari sa politics ngayon? I think for as long as wala kang personal agenda, dapat kang magsalita about things na pinaniniwalaan mong dapat pag-isipan ng kapwa mo. Hindi naman porque vocal tama ka palagi. Maganda lang na vocal kasi nagpe-presenta ka ng ibang point of view na dapat pinagninilayan din nila. Kasi yung karamihang artistang kinakausap ko, very vocal sila dahil naaasar sila dahil doon sa mga binabayad natin tax. Na alam na natin ngayon kung saan napupunta. So lahat sila. Tapos may iba naman akong tinanong, so ganun ka rin ba? Sabi niya, hindi. Kasi wala akong show, kaya ako sumasali. so parang konti lang yun. Pero mas marami yung nagbabayad ng tax. Ibulong mo nga sa amin kung sino yung mga nag-iingay dahil may totoo naman yung sinasabi. Nakakatawa. Pero may totoo. Pero yung unang-una talaga, yung sa tax natin. Ako talagang sumasama rin loob ko. Dahil ako tagal ko naglaro. Totoo. Sa PBA, di ba? Isipin mo yung ginastos ko, 15 taon ako nagbayad ng tax pagkatapos. Totoo. Hindi, totoo, nakakapanghina. Nakakainis. Di ba? Tapos, huwag na tayong lumayo. Traffic. Yes. Baha. Yun Yung hindi natin maintindihan na exorbitant amount ng expressway. Di ba? Exactly. Minsan, napagkikwentuhan namin anak ko, sabi niya, ba't ka nabuburyong? Kasi, sabi ko, kasi dati, Nueva Ecija, yung Cabanatuan City, magmula Balintawak, 2 piso lang nung araw Tapos ngayon, daan-daan, di ba? Sabi ko, nagtataka lang ako. Tapos ganun pa rin yung kalye. Minsan, mas pangit pa. Yung traffic, tapos may flyover. Dalawa na yung traffic. Dalawa na yung traffic. So, yun din bang ini-impart mo sa mga estudyante mo? Na-express every now and then kasi I teach communications. So, sa Trinity, di ba? Sa Trinity. So, pagka nag-uusap kami, we use different examples. Kasi kailangan maintindihan nila yung ang punto ng komunikasyon, di ba, ay yung pakikinig at yung pagtapat dun sa statement na binigay sa'yo. Kasi kung kunyari, ang intention mo sa pagsagot para i-debunk palagi yung kadebate mo, hindi rin siya malinaw. Kailangan may
sa communication, may tinatanggap ka rin. Meron ka rin ngunguyain at pag-aaralan, di ba? Hindi lahat ay ikaw yung tama. Oo. Mm. Hindi So, pwedeng- ngayon, bakit nga pala pumasok at naisipan mong gusto mong magturo? Yan. Na-invite ako kasi merong programa ang SHED na dapat practitioner yung Yan. yung lecturer. Oo. So, Yung professor. So parang natanong ako during 2019 ng Trinity kung may interest akong sumubok. And then inabutan ako ng pandemic. So nag-online classes, ganyan. Tapos na-inspire ako, meron ako naging estudyante na may edad pa sa akin. Oh. No? Tapos nung una, naaliw lang ako kasi parang sa ikaw, nakakatuwa tong taong to, bumalik sa pag-aaral, no? Nakaka-inspire. Fast forward, graduation niya, malaman-laman ko, naging estudyante ko yung isang anak niya or dalawa. Tapos ang sabi sa akin ng misis niya, pinagtapos muna niya yung buong pamilya bago siya bumalik sa pag-aaral. And then malaman-laman ko sa faculty na custodian siya sa school. So sobrang inspirational. Hindi na ako umalis. So, doon nag-start. Ilang taon ka na nagtuturo? From 2019 up to the present. So, kamusta ka naman as a professor? Mahigpit ka ba or hindi naman? Hindi ako mahigpit. Ang sa akin kasi mas output-based. Mm. Diba? Pagka yung nagsasubmit at alam kong nag-e-effort yung estudyante, okay ako. Hindi ba mahirap? Mm. Ano ba na mga estudyante mo? Nagpapapicture, gano'n? Yan. Posible Selfie. hindi. Hindi, ang nakakatawa doon, pag magpapapicture sila, sabihin nila, Sir, picturean kita kasi hinahanap ka sa akin ng nanay ko. Ano yung sinasabi nila na teacher ko si Romnick Sarmenta? Oo. Or nalalaman na lang ng nanay kasi makikita sa page ng school na your professor for this subject is Romnick Sarmenta. Ako, di Sabihin ng maghahatid na nanay, yun. Bakit di mo sinabi sa akin? Oo. Teacher mo pala to. Tapos yung estudyante, minsan, oblivious, hindi naman sana sabi niya, bakit po? Pinapanood ko to ng bata. So, meron din ako estudyante na, Sir, artista daw po kayo. Sabi ko, minsan. Napanood ka ba sa Quezon? Ayun, nanood sila. Nanood Oo. karamihan ng mga estudyante ko. Actually, nag-post nga ako ng picture ko sa group chat namin, yung nakatingin ako sa bintana. Tapos sabi ko, ano ba yun? Mas marami pa akong absent kesa sa inyo. Kasi yung sa trabaho, di ba? So, once a week lang kami magkikita. Minsan, hindi pa kaya dahil may shooting. So, Buti ka nga, nagpapapicture sa'yo dahil naghahanap nanay mo. Ako, mga lolo't lola na. Para ho sa lolo't lola ko po, paborito kayo eh. baka mas bata naman yung lumalapit sa'yo. Hindi na, college na rin eh. Hindi kasi nung time na yon bata pa yung lolo't lola nung napapanood ka. Dati nga, Oo. meron ito, totoo. Si Mark Heras, kasama ko sa movie. Tito, kita mo itong picture. Akbay ko, bata. Oh. Sino to? Ikaw ba to? Hindi, tatay ko po yan. Bata pa, akbay ko na yung tatay. Akbay mo. Oh, Hindi, kasi naka-uniforme ko. ang laking tao mo eh. Kakalaro ko lang. Oo. Dati, di ba, nung panahon ng 80s, 90s, parang kasama sa nagpapasikat ng artista yung mga movie writers, Yeah. movie reporters, di ba? Was there a time na nainis ka sa isang movie reporter kasi yung binalita sa'yo hindi totoo? Madami akong ganyan. Yan ang magandang topic Diba? eh. Magandang topic. Madami. Okay. Mapapainom ako ng kape. Sige, inom ka muna. So, ito yung tanong ko. Hmm. Sino-sino yung mga movie reporters or movie writers na yun, ibubulong mo sa amin? Yung kanino ka naiinis? No, hindi mo naman kailangan sabihin lang. Kasi ganun yung Ibubulong mo segment lang. eh. Bulong. Oo, Hindi naman ibubulong namin mo lang. nilalabas. Si ano? Oh. Ay, dito Hindi, pero lang. kung vocal ka naman Oo. about that, go. Pwede mong sabihin, pero ibulong mo lang sa amin, magre-react na lang kami. Kasi katulad ng isa nating guest, di ba? Ayo kanina. Si Jake. Oo. Sinabi naman niya dahil nga okay na sila eh. Oo, okay na sila. Pero binulong lang niya yung pangalan sa amin. Pero kinento niya kung bakit. Oo. Kung baga ngayon, wala naman na Oo. kasi. Pero dati, buryong na buryong ako. Kilala mo? Okay. Oh. Sino? Oo. Sino ito? Sino? Anong ginawa niya? Hindi kasi yun, kinaibigan niya yung ermat ko. Ang nanay ko, sobrang non-showbiz ng nanay ko. Sobrang simpleng tao. No? So, binarkada niya yung nanay ko hanggang one time umuwi ako sa bahay namin. Nandun siya, bisita siya ng ermat ko. So, nung sinabi ng ermat ko, kaibigan ko. Okay. Tapos, during that time, sikat na sikat pa yung gift gate. Tapos Yes, nagsisponsor sila sa dads ng mga swatches. Oo.
So, nagkaroon ako ng maliit na koleksyon ng mga smartphone. Tapos, umuwi ako one time, another time na yun, na umiiyak yung kasama namin sa bahay. Inaway daw sila nung tao dahil hindi daw niya napakain ng mabuti. Sabi ko, teka, ano ba sinerve mo? Tapos sinabi niya, sorry, nagluto lang ako ng delata, tapos nagsaing ako ng kanin para sa kanya. So tinanong ko, Ermat ko, may usapan ba kayo na magla-lunch siya sa bahay? Napupunta, Di ba? Napupunta. Wala naman daw. Tapos sabi niya, inabutan lang din daw niya. Tapos binigyan daw niya ng dalawang relo kasi sabi nung tao, sabi ko daw, pinabis ko sa kanya yung dalawang relo. Pero wala ka naman sila. Wala kaming ganung usapan. So parang sabi ko, loko ah. So one time nakita ko siya, after noon siguro a few weeks nakita ko siya sa studio. Sabi ko lang, huwag kang tatapak sa bahay ko ah. Sabi ko, huwag kang tatapak uli sa bahay ko at huwag layo-layuan mo nanay ko. Sabi ko. Sabi niya, bakit? Ay, huwag ka magpaliwanag. Sabi ko, wala ako sa mood. Sabi ko, ako, passive ako na tao. Pero pag nagsalita ka ng hindi ko nagustuhan, baka dito asbarang kita. So, yun. Dahil hindi naman na tumapak sa bahay namin. So, hindi ka naman inano. Hindi. Hindi ka naman sinulat. Hindi, tatlong buwan niya ako sinusulat ng pangit. Ano sinasabi niya? Basta kung ano-ano, pangit ang ugali ko, suplado ako, nangaaway ako, masama akong anak. Tapos, nung magkita kami ulit, sabi ko, kita mo, sumikat ako lalo dahil sa'yo. Negative, pero sulat ka ng sulat eh. Sulat ka ng sulat. Di tumatatak sa tao yung pangalan. Oo. Diba? Tapos, meron namang pagkakataong linawin kasi si Ate Lods mag-i-interview live. Oo. Diba? So, hindi po totoo yun. Ganun. Oo. So, ngayon, ano pa yung mga iba mong plano? Aside, naging professor ka, meron ka ba bang plano na like, gusto mo bang mag-direct o mag-produce or... Wala naman talaga. Pero sasali ako sa workshop, sa writing workshop ni Ricky Lee. Kasi gusto kong ma-discover para sa sarili ko kung may boses ba ako sa pagsusulat. Marami kasing nagsusulat at maganda magsulat eh. At naaaninag mo yung boses nila sa pagsusulat. So gusto ko lang malaman, meron ba akong ganun? It's really more of a personal thing. Nagjo-journal kasi ako palagi. And yung mga anak ko minsan maglalambing na, ay gusto ko yung pinost mo, gusto ko sinulat mo, ganyan. Tapos meron ding mga ilan sa ex na nagsasabi, ganda po ng reflection, ganyan. So gusto ko malaman, may boses ba ako sa pagkikwento? Tsaka maganda rin pag-writer ka. Pag sinusulat mo, alam mo na kung sino yung artista eh. Di ba? Parang ganun meron yun. ka Yun na naiisip. kaagad. May idea ka na sinong pwedeng mag-portray nito. Kaya sa Korea, yung mga artista, pag may ginawang script yung writer, ang nililigawan nila, yung writer, kahit mabibigat na artista, na talagang akong bagay dyan sa sinulat mo. So, ganun sila. So, ayun nga nakakatuwa rin yun na gagawin mo. Sa pagsusulat, iniisip mo kung may boses ka. Yung pag nanliligaw ka, nagla-love letter ka ba? Mas masulat ako na tao. Oo. Mas masulat ako na tao. Dahil siguro naniniwala pa rin ako na pag sinusulat mo, mas mabilis mong naiintindihan, na may memorize. Sa mas madali mo maalala. Mas madali mo maalala kasi likha mo. Diba? Sino yung mga binigyan mo ng love letter nung araw na hindi na ibalita? Yung mga niligawan mo or naging jowa mo, O, pwede mo ibulong. ibubulong mo sa Hindi, amin. yung principal namin. Kasi excuse letter yun eh. Akala ko niligawan mo. Hindi, yung, May legal syempre, gumagraduate kayo sa DOTS. May mga nakakapareha kang artista, ganyan. May niligawan ka ba o may naging girlfriend ka na hindi na ibalita? Hindi, surprisingly, nung panahon ng DATS, kung kailan kami mga teenager at medyo pre-20s, hindi ako nagsusulat. Mas parang walang oras, parang hindi sa pag-ano, pero sa dami ng trabaho din namin, parang wala kang oras mag-sit down, mag-muni-muni, magnilay-nilay at magsulat. So, kung meron man, mga short notes lang na ano, hi, ingat ka. Ganun-ganun lang. Meron ba na hindi nabalita? Hindi, uunahan pa nga ako. Minsan makikita ko sa magazine, nililigawan ni Romney si ano, ha? Kailan? Ganun. So, inunahan ka na. Kahit girlfriend, nababalita, lahat ng mababasa mo, totoo yun. Palaging lumalabas kasi hindi rin naman ako nagtatago. Oo. Parang yun sa akin, kung talagang kami at kung proud naman siya sa akin at proud ako sa kanya, lalabas ko. Oo. Lalabas ko. Yung tinatanong namin sa karamihan,
Meron ka bang ayaw na makasama? Yun, yung mahirap makatrabaho. Nagkaroon ka ng bad experience na? Oo. Sama ng ugali Bubulong mo nito? sa amin. Ayoko na makasama to. Kahit Oo. kahit artista o direktor. Meron ba? Parang tao mismo wala naman. Mm. Siguro may isang pagkakataon na meron akong ginagawa sa isang network. Hindi lang talaga, hindi tugma yung working conditions sa nakasanayan ko. So, parang at one point nag-resign ako. Mm. Saan to? Matagal na yun sa isang network. Pero sinabi ko naman, nilinaw ko doon sa executive producer, ba't ako nagpaalam? Mm. Parang sabi ko lang, hindi ko kaya yung oras ng trabaho, yung layo ng location, tapos yung tagal nung duration ng taping. Tapos uuwi pa ako, mag-drive pa ako ng mahigit 3 oras mag-isa din. Hindi ko na kaya. Okay. I quit. Pwede mo ibulong sa amin? Sige. Sige. Yung? Okay. Tagal na yun. Oo. Mahirap talaga yun. Oo, di ba? Napagalitan ka na ba ng isang co-star or ng isang director dati? Direktor. Oo. Direktor, napagalitan ako. Nalate ako ng sobra. Naliwanagan na rin niya after a week na hindi ko kasalanan. Hindi ako sinabihan ng contact person on management namin that time. So parang nasabihan ako, same day hinahanap na ako. Mm. Ang location namin, Buso-Buso. Naku po. Tapos taga-Batasan ako. Oo. So mga 1.5 oras bago pa ako dumating. Mm. Lagpas, kumbaga nung hinanap ako, lagpas na sa call na. time ko. Tapos may 1.5 oras pa akong hindi dumarating. Pero bumiyahe ako. Yun, nasigawan ako ng director. Tinanggap ko naman. Hindi naman ako nagdahilan. Hindi ka nag-explain. Tumawag ako sa management. Sinabi ko, ano to? Sabi ko, napagalitan ako dahil sinabi ko. Tapos sabi niya, sige ako nang kakausap. Si Tita Angge pa yung manager ko that time, si Cornelia Lee. Sabi niya, sige niya, wag ka nang umimik dyan. Ako nang bahala, kakausapin ko at a better time. Tapos after a couple of weeks, lunch break, tinabihan ko yung director. Nag-sorry ako. Wala akong balak, disrespeto kahit sino sa inyo. Hindi ko sinasadya yun. Tapos sabi niya, actually, nakakapaliwanag lang din sa akin. Sabi niya, pasensya ka na. Sabi ko, hindi, naiintindihan ko, nasa lugar ka. Nagpaplano ka ng buong araw mo, tapos merong isang hindi darating. Siyempre, nakakainis yun. Diba? Kaya lang, siyempre, sabi ko rin, parang, ako personally, I would have appreciated if you asked me first. Bago mo ako nasigawan. Pero, okay. Totoo naman yun. Diba? totoo naman. Tanungin ka lang, diba? Okay. So, So, ikaw, meron ka bang gustong i-promote. i-promote? Yan. Ano ba ang... Sa February 14 po, 2026, magsisimulang ipalabas yung staging ng Idea First Live ng About Us, But Not About Us. Kasama si Landoy Ranay, si Epi Quizon, si Elijah Canlas, at ako. Mga lalaki po kami sa palabas na ito. Mukhang alam ko na. Panoorin niyo po. Mukhang alam ko na. May mga nakapanood ng pelikula and I think matutuwa kayo na ibang-iba yung treatment sa stage. So sana, supportahan niyo. At saka Manila's Finest. Manila's Finest, syempre, December 25. At sana po, supportahan niyo lahat ng pelikulang Pilipino. Hindi lang, suyurin niyo lahat ng pelikula sa Metro Manila Film Festival. Pero every time na merong ipaproduce na pelikulang Pilipino, sana supportahan. Ano role mo dito sa Manila's Finest? Ako yung finest. Hindi. Ako si Severino Meneses, isang pulis na walang preno, bibig. Wala siyang filter, walang preno. Very expressive. Isa ka sa mga kaibigan ng character ni Piolo at saka ni Ken. Kamusta naman yung ginawa niyo yung movie yun? Mahirap ba yun? O mukhang madugo no? Actually, mahirap siya para sa production team dahil period Yun na nga. Period. Pero sobrang gaan katrabaho lahat Yung pagdating sa set, nagkakabiruan kami. Maganda yung collaboration kung paano patatakboy yung eksena.
Tapos, the writers are there to correct us. Lalo na pag gusto namin mag-adlib. Kasama namin si Chong Joey. Ah. So, tatanungin si Chong Joey, pwede ko ba sabihin to? Pwede yan. So, yeah. So, masaya lang. Oh, dahil pulis ka, may girlfriend ka rin sa beer house, ganun. Oo, pulis eh. Hindi na namin pinakita yung mga ganong eksena kasi baka magalit ang mga asawa namin. Pero may insinuation na may mga ganon. Oh, yun. Tapos pagka tapos na yung bakbakan, tsaka kayo dadating. Oo, di ba? Ganun talaga eh. Kulang ang gasolina sa patrol car eh. Hindi, kasi binanggit ko nga kasi yung tatay ko, pulis Caloocan yun. So pag nagmi-meeting sila, sa beer house daw talaga. May mga ganun. Nagmi-meeting. Dati nagpupunta ako doon sa Caloocan, sa Bulldogs. Sa Bulldog. Oo, kasi may firing range sila doon. Akala ko dati sa beer house. Hindi, sa Caloocan Police Station. Nung araw kasi wala pang, madali pang lumabas, wala pang cellphone. Oo. Dati yung mga fans ninyo, pag, di ba sabi mo, nila, wild, sobrang kulto. So, teka. Pero sobra din silang loyal. Oo. Linawin lang natin, naging kayo ba ni Sheryl Cruz? Balita ko kasi sabi niya, binasted niya ako. So baka hindi. Baka hindi. Baka hindi. So parang MU lang kayo? Baka ganun. Ano bang ginagawa ng mga mag-MU nung panahon nyo? Mag-MU. Paano mo ginagawa? Nag-out of town ba kayo? Dalawa lang? Hindi, kasi kami din naman. Nagbabahay-bahayan ba kayo? Oo, ganun. Di ba? Hindi. Pulis-pulis. Captain Robbers. Nag-ahabol. Kasi kami din, yung bulto ng pagsasama namin, magmula nung maging magka-love team kami hanggang matapos, wala na kaming oras lumabas, mag-date, gano'n. Wala dahil alas araw-araw kami magkasama sa trabaho eh. So, pati mga shows namin, yung mga out-of-town shows namin, sabay kami mag-tourist ba, sabay kami mag-aeroplano, sabay kami pupunta sa ibang probinsya, hanggang umuwi. Pag nasa busa kaya aeroplano, naka-holding hands kayo. Magkatabi kami. Kasi kailangan ipakita sa mga diba? tao yun. Magkatabi kami most of the time. Pagka nakatulog, hihilig yan. Oo. Tapos may mga sampagita pa kayo sa, di ba? Sinasabita kayo sampagita, ang kapal, di ba? Oo, hindi ka na makalingon. Yun. Yung nangangamay simbahan o sementeryo. Dalawa lang yun. Di ba? So yun. So hindi naging kayo. Naging close. Naging pero close lang. Hindi talaga siguro naging kami. Parang, mga bata pa. Tsaka sobrang bata pa kami. Kasi, kung di ako nagkakamali, Oo nga, ilang taon kayo nun? una ko siyang naka-love team, parang 17 pa lang ako eh. Mag-18 pa lang ako eh. 2 taon tanda ako sa kanya eh. So, 15 pa lang siya. 16. So, binasted ka niya. Kinilo mo ba? Yung sinabi. Baka parang ganun nga. Hindi ko na matandaan eh. Hindi ko rin alam kung nagkaroon ba ng pagkakataon na formal yung ligawan. Nag-I love youhan ba kayo? Wala lang Ay, wala kaming ginawang ganun on air or anything. Pero yung sign na ganun, kasi may fans club ako na Pipit Bing eh. So, I love you yun eh. So, ibig sabihin nun. Tapos, nung maging love team kami, ginagawa na rin niya. Minsan nagaganunan lang. Oo nga, nauso yun eh. Ganun yun. Pero pag ganito, Spider-Man yun. Oo, Spider-Man. Ganun. Pag ganun, I love you. Sabi ni Carla Estrada, naging ex ka raw niya. Sabi nga niya. Sinabi ba? Sinabi. Inamin niya. Grabe. Naging kayo, ganun. Kasama Kasi siya inamin niya, baka ikaw... Hindi ko i-deny kahit na sinong umamin. Oo. Oo naman. Naging kami din. Yun siya, inamin niya. Hindi yata nabalita yun. Ngayon, binalita mo na. Hindi. Sinabi niya sa morning show eh. rin. Sinabi niya yun eh. Oo. Ganun. I think nung time na yun kasi din, nagkataon na binabrand ako ng Seiko as parang junior action star. Action star. So, lahat ng pwedeng nilink din sa... Si Gretchen, naging jowa mo? Hindi. Si Rita Avila? Hindi. Hindi rin. Ano yun eh, ati-atihan ko yun eh. Yung mga Seiko lahat na Oo, mga ganun. Ikaw, niligawan mo si Sheryl Cruz? Oo. Hindi ko niligawan. Ilang beses ko nakatrabaho yun. May ginawa kaming sitcom. Early 90s, naglalaro pa ako noon. Tapos, mayroon kaming ginawa ulit.
Movie, di ba? GMA, and then movie. Oo. Yung Greg and Boogie. Oo. Tapos, itong yung gumawa kaming teleserye, Prima Donnas. Oo. Ayun, naging magkasama rin kami. So, yun. Maraming salamat, Sir Romnick Sarmenta. Thank you. At you. napagbigyan mo kami. Maraming salamat din. At Thank you for having sobrang game din niya. Talagang sa bulungan, di ba? Eksakto nga sana kung si Jano yan dito. Di ba? At least marami kayong Talagang kasabay. me. Pero sunog ako dun. Ang daming pang-asar nun. Oo. Kaya nga mo daw tinanggap nung nalaman mo ako eh. Anong mga kalokohan ng ginagawa ni Jano sa Dots Entertainment noon? Wala naman masyado. Hindi, gusto ko dyan kay Jano dati palagi yung may sinasabi na parang sinasabi niya na pag tinitingnan daw niya yung mga kasama niya sa Dots, ang gagwapo eh. Tapos babanggitin niya lahat ng tisoy, lahat ng gwapo. Sabihin niya, alam ko na, kakanta na lang ako sa tono. Kaya gano'n na lang siya. Totoo eh. Tapos parang kami naman, di kami makahirap kasi totoo siya lang yung kumakanta sa tono. Siya lang yung magandang boses. Oo, siya lang yung kumakanta sa tono sa amin. Sige, kaya mo yan. Kaya Ano pag yung kinakanta niyo dati sa Dots ni Cheryl? Di ba may may mga song song theme sila. song Oo. na. Oo I think ang unang-unang kinanta namin yung Pers Lab. Yung parang ice cream na bilad. Yung sa revive ni ilalim Bina ng Morales. araw. Yun yung unang-unang naming duet. Ikaw ba si Mr. Dreamboy sa kanta niya? Dun sa plano nung original composer, parang ganon. Kasi yun yung time na nilo-launch talaga yung love team namin. At saka pagka nagko-concert sa mga probinsya, ako yung nilalabas nilang panghuling Mr. Dreamboy. Mr. Dreamboy. Kumukuha din siya sa audience. Mr. Dreamboy. Yung mga fans nyo ba nung araw, meron pa rin hanggang ngayon? Andyan pa sila. Andyan pa sila. Sila nga yung nagtatampo na hindi daw kami nagtatambal ulit. Sabi ko, kailangan nyo din maintindihan na hindi na kami 18. No? Yan Oo, nakakatuwa kanya-kanya sa mga lang. fans eh. No? Talagang andun pa rin na nag-expect pa rin sila. Sa kanila kasi totoo eh. Sa kanila yun yung pinangahawakan nila. Nakakatuwa. Bitin ang kwentuhan natin. Bitin, no? Sana maimbita ka namin uli rito, sir. Naman, Pag meron ka nang maraming ibubulong na marami. Mga kontrobersyal. ganun. Controversial. Mag-iipon muna ako. Yes. Thank you so much. Thank you so much. So, Maraming mga kaibigan, si Romnick Sarmenta dito sa The Men's Room. Guest co-host ko si Benji Paras. Friday nights, 9:30 p.m. sa One News. At sa TV5 naman, Sundays, 10:45 p.m. So, kita-kits tayo. Mag-subscribe lang kayo sa One News. Si Benji, meron siyang podcast. Ano yung podcast mo? Wala pa, magkakaroon pa lang. Basketboleros. Hindi, wala na. Basketboleros. Yan. Pero yung sa amin ni Andre wala pa. Basketboleros with the Calbros with yan. Casey Montero. Yun. Underpaid Podcast, tsaka Suplado Motors. Mag-subscribe po kayo. Kita-kits sa next episode. Bye.